Kristo na tumay itong lahat mga kapatid at nandito po tayo sa pagpakinig sa salita ng Diyos. Kapadalhin sa itong beloved ordained preacher, Richard Abad. Kristo na. Praise the Lord. Good bless you, beloved preacher, beloved Brother Antonio. So, hindi na, brothers, say, praise the Lord. Pinamahal tayo pong lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Opo dikilat mapagpala namin Diyos sa manaming banal. Mahal namin Panginoong Jesus, lubos kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag, o Diyos sa iyong pag-ibig sa bawat sa amin. Mahal po yung sa Pangunang Panalangin ng mahal Evangelista, Will Estrada Almeda. Patawarin mo po kami, mahal namin Panginoon. Liisin mo po Diyos sa aming mga puso, di kang maglangis sa iyong banal salita, bumak sa aming pangunawa, at magbigay karunungan sa iyong mga aral. Wala po akong magagawa sa akin. Sa laban ko nagtitiwala sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, sa aming sinasulat. Di mo mahadlang anumang gawa na kaaway. Lumayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pakapupo tayo na mahal. Puri po ating dakilang Diyos. Na mahal, pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, puri po ating dakilang Diyos at minamahal. Aking po pinapabot aking dobling paggalang sa ating pong dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeda, the Interim Prophet of Loving God. Siya pong ginamit ating mahal na Panginoon upang tayong lahat, minamahal, ay makalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinamahal, pag-alaala po sa mga turo at aral na iniwan po ating dearly beloved noble assistant pastor, Lina C. Almeda. I give double honors to ating beloved Mama Dear. At minamahal sa kanilang pamilya, buong Almeda family, Almeda children, children-in-law, grandchildren. I give double honor, minamahal sa buong sambayan po ng ating mahal na pastor. Magandang gabi rin po sa lahat nating mga beloved co-preachers, beloved ordained preachers, sa lahat nating mga pamanggagawa, sa lahat ng ating mga beloved choir members, mga musician, sa inyo pong lahat, minamahal, mga kapatid, at sa mga nanonood sa live streaming, minamahal, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, at mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, minamahal. Tayo po dadako sa pakikinig sa salita ating mahal na Panginoon, minamahal. Ating pong pag-aralan sa gabi ito, minamahal, who is the Christ? Who is the Christ? Sino ang Kristo? When we say Christ, when we mention the word Christ, mga minamahal, ang ibig sabihin po ng Christ is Savior. Ang ibig sabihin ng Christ is Messiah. So, sino ang Kristo? Sino ang tagapagligtas? No, ating na po itong tatalakayin, mga minamahal, sapagkat napakaganda, minamahal, on every situation na ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, gaano man kabigat ang krisis o kagayang ating sitwasyon ngayon, minamahal, mga nagbabanta ng mga posible. Hindi naman po tayo nananalangin sa mga kaguluhan o mga digmaan, kundi ang ating pinapanalangin ng kapayapaan. Pero mga minamahal, anumang sitwasyon ng ating buhay, napakainam na kilala natin ang ating tagapagligtas, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. From the book of Matthew chapter 16, verse 13 to 17, mga minamahal. Matthew chapter 16, verse 13 to 17. From the Gospel according to Saint Matthew chapter 16, verse 13 to 17. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for the flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Dito po sa Tagalog. 13.
Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo iton ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sumami naman nagtanong, mahal na Panginoon, sino ang pagkakilala nila sa akin? No? Iba-iba. Pero nagsasabi na ikaw si Juan Bautista, John the Baptist. May nagsasabi na ikaw si Elias. At iba pang mga propeta, si Jeremias, sabi ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Pero kayo, tinanong ng mahal na Panginoon, kayo, ano ang pagkakilala niyo sa akin? Anong sagot ni Apostol Pedro, minamahal? Ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Ano sabi ng mahal na Panginoon kay Apostol Pedro? Yung sagot mo, yung pagkakaunawa mo, yung pagkakaalam mo, hindi galing sa laman, hindi galing sa kaalaman ng tao, kundi galing sa Diyos. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya maging sa ating panahon ngayon, dapat masaya po tayo. Amen? Amen? Dahil pinangaral po ito ng ating minamahal at ginagalang na ebanghilista sa atin, at ating pong naunawaan, binuksan ng Diyos ang ating kaisipan. Hindi natin ito alam noon, mga minamahal. Akala natin meron pang ibang tagapagligtas. Akala natin meron pang tatay ang Diyos. Akala natin meron pang iba pa yung Espiritu Santo, ibang Diyos din. Marami tayong kinikilalang Diyos noon. Makikita nyo naman sa simbahan. Makikita nyo sa mga poste. Makikita nyo sa harapan. Napakaraming dinadasalan. Pero nang binuksan ng Diyos ang ating pag-unawa, nalaman natin, isa lang ang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hindi raw po ito galing sa tao. Amen? Amen? Galing daw po ito sa Diyos. Sumapalad po tayo, mga minamahal, dahil naunawaan natin. Ang sabi ng Biblia, minamahal, kagaya ng sinabi ko kanina, when we say Christ, Messiah, Savior, tagapagligtas. Ang sabi ng Isaiah, mga minamahal, ito po, para hindi ka malito, mga minamahal. Ang sabi ng Isaiah chapter 43, verse 10 to 11, isa lang ang tagapagligtas. Ang sabi ng mahal na Panginoon, isa lang siya, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya, wala nang susunod, wala nang nauna. Minamahal, andyan po kayo mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Isa lang ang Diyos. Walang nauna, walay nauna, wala po yung ulahi nga musunod. So kung nauna-unin mo, kung iisipin mo, kung may ama, nauna. Amen po ba? Parang nauna, tapos anak, tapos may susunod na naman. Di ba? Tatlo na. Pero ang sabi ng Biblia, maliwanag sinasabi ng Biblia, walang nauna. Wala ring nahuli. Ibig sabihin, mula pa noon hanggang magpakailanman, iisa lang ang Diyos at siya lang ang tagapagligtas. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong minamahal. Everybody say, praise the Lord. Isaiah 43 verse 10 to 11, mga minamahal. From the book of the prophet Isaiah, chapter 43, verse 10 to 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall be there after me. I, even I, am the Lord, and beside me
there is no Savior. Suggest, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa mga tubig bagay ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, minamahal. At welcome back po sa ating beloved brother Justoni, minamahal. Pinagpala po itong ating kapatid. Gagagaling pa lang sa Japan, minamahal. Amen. Palapakan po natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At naka-attend po siya sa gawain natin doon, mga minamahal. It's a great blessing po, mga minamahal. Mapalad tayo, sapagkat lalo na kung makakapunta tayo ng ibang lugar, iba yung dagat na may gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Sabi ng Biblia, walang ibang Diyos na nauna. Tandaan niyo po talaga, mga minamahal. Hindi pwedeng maging tatlo, dalawa, dahil walang nauna, walang susunod na Diyos, mami naman isa lang ang Diyos. Walang nauna, walang susunod. Basahin po natin, minamahal, no? Upang inyong malaman at magsampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. No? Walang nauna, walang susunod. At ito pa ang kanyang sinabi, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. O palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong malito kung tinatawag siyang anak ng Diyos. Dahil anak naman talaga siya nung siya'y nagkatawang tao. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kasi ganitong mga panahon, krisis, problema, hindi natin alam kung anong maaring mangyari. Inuulit ko, hindi tayo nananalangin na magkagera, ang dalangin natin ay kapayapaan. Pero kung ano't mang mangyari, meron tayong totoong Diyos. Meron tayong buhay na Diyos na mag-iingat sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi? Walang ibang tagapagligtas, walang ibang Diyos, walang ibang tagapagligtas. Ngayon, mga minamahal, baka yung iba sa atin parang si Felipe. Sabi ni Felipe, mahal na Panginoong Jesus. Kasi akala niyang mahal na Panginoon, hindi pa ang Ama. Sabi niya, mahal na Panginoon, ipakita mo sa amin yung Ama. Sapat na. Kumbaga, kontento na kami, makita lang namin yung Ama. Paigo na sa amua. Ipakita mo lang. Ano sagot ng mahal na Panginoon sa kanya? Apostol Felipe, o Felipe, ang tagal na natin nagsasama. O nag-uban-uban, nagkasama. Hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi na ipakita pa ang Ama? Wala nang Amang ipapakita dahil si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal, makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? Dahil walang makakatubos na ating kasalanan. Wala po. No Old Testament, during Old Testament, ang dugo ng baka, dugo ng kambing, dugo ng kalapati, dugo ng tupa o karnero, yun po ang pinapangpatawad ng ating mga kasalanan, pinapaagas. Pero isipin nyo, ano yung dugo ng baka? Ano yung dugo ng kambing? Hayop yan. Pero simbolo lang po yun. That's the symbol of the things to come. No? The shadows of the things to come. Kumbaga simbolo na yung darating na tagapagligtas, ganito po ang gagawin. Ngayon, kung sarili naman nating dugo ang ipapaagas para mapatawad ang kasalanan natin, hindi po tayo karapat-dapat. Amen po ba? Anong value ng dugo natin kung ipapaagas para sa ating kasalanan? Makasalanan din tayo. Amen? So, hindi makatubos ang dugo ng hayop. Sarili nating dugo, hindi pa rin.
Dahil hindi tayo karapat-dapat, kaya ang banal na Diyos, nagkatawang tao, mga minamahal, upang ang kanyang banal na dugo ang maging pangtubos sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Biblia, minamahal, walang ibang tagapagligtas, walang ibang Diyos. Kaya nung nagkatawang tao, tinawag siyang anak. But actually, ang sabi ng ating mahal na Panginoong Hesus kay Filipe, ang Ama ay nasa akin. At ako ay nasa Ama. Dalawa ba yun? Ang Ama ay nasa akin. John chapter 14. The Father is in me and I am in the Father. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Hindi po yun dalawa. Isa lang. Isa lang. Amen? Amen? Kaya wala ka ng ibang tatawagin pa. Ang sabi na Acts chapter 10 at chapter 4, verse 10 to 12, mga minamahal, verse 10 to 12, Acts chapter 4, verses 10 to 12, mga minamahal. From the book of Acts, chapter 4, verse 10 to 12. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye have crucified, whom God raised from the dead, even by him do this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa Tagalog, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na magmuli sa mga patay dahil sa kanila ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok at sa kaninyong mangibay ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng mga salita nating dakilang Diyos. So, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang pangalan ng Jesus, yun daw po ang pangalan na nagpalakad sa lumpo. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Yun daw po ang pangalan na nagpalakad sa lumpo. Sabi nila, wala kaming kapangyarihan, kundi ang pangalang Jesus ang nagpalakad sa lumpo na ito. At sabi nila, mga minamahal, ito ang pangalan na itinakwil na mga nagtatayo ng building o ng haligi, ng pundasyon. Ito yung bato ng pundasyon na itinakwil. Kaya mga minamahal, makita po natin, kapag itakwil mo yung pinakapundasyon ng isang building, mga minamahal, natural, babagsak po yan. Dahil yun ang pinakapundasyon eh. Ibig sabihin, kung nagtayo ka ng pananampalataya, kung nagtayo ka ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon, at yung pinakapundasyon ng pananampalataya, hindi mo pinagtiwalaan, hindi mo inilagay doon ang iyong pananampalataya, ang pananampalataya na yan ay magigiba. Pero kung nakatayo tayo sa tunay na pundasyon, ang ating pananampalataya ay papunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord.